Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito nagbabalik at ngayon pag-uusapan po natin ang Goodbye, Rappler. Anyway, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please pag-subscribe po yung ating channel at pakiclick din po ang notification bell para lagi po kayong maa-update. At syempre, sabay-sabay nyo pong ilike ang video na to nang sa ganun mag-recommend po sa mas marami nating kababayan. So ngayon mga sangkay, medyo mainit-init pong balita. Aba, ibinalita po ako nitong Crappler. Okay? Ito po yon. Ito po yung balita nila tungkol sa akin. Yan. Vlogger Sangkay Janjan takes down 167 videos following Rappler investigation. Wow! Alam nyo mga sangkay, feeling talaga nitong Rappler, sila po yung tama. No? May tinatawag pa po sila na investigasyon na ginagawa. Samantalang mga sangkay, itong Rappler na to ay sinusuka na po ng mga Pilipino. Bakit? Mamaya ilalabas ko po ang katotohanan. At alam niyo naman mga sangkay yun na pina-shutdown po sila ng SEC. Bakit? Dahil po sa kalokohan nilang ginawa na nilabag po nila ang ating saligang batas. Pero mga sangkay, if a fact check lamang po natin itong ginawa ng Rappler. Ang sabi po dito, the now unavailable videos violate YouTube's policies. Seryoso ba kayo, Rappler? Kita nyo na kung gaano kayo ka-fake news? Ang nawala daw mga videos ay nakapag-violate sa pulisiya ng YouTube. Diyos mio Marimar, tinago ko lang ang mga video dahil ginagamit nyo na paninira laban sa akin. Tapos sinasabi nyo dito na nakapag-violate ako sa YouTube. Diyos mio Marimar. Alam nyo, sa katotohanan lang mga sangkay, itong Rappler ay hindi po pinapansin ng YouTube. Sumulat pa po yan sa CEO ng YouTube. Anong nangyari? Hindi po pinansin. Bakit? Sino ba ang Rappler para pakialaman ng YouTube? Tandaan nyo mga sangkay, ang YouTube ang may pinakamagandang pulisiya, pinakamagandang sistema na social media na hindi po nababalot ng pamumulitika, hindi kagaya po ng Facebook. Diba? So eto pala mga sangkay, malinaw na malinaw, fake news ang inilabas ng Rappler. Unavailable daw po dahil nag-violate sa policies ng YouTube. Diyos mio Marimar. Bago ka mag-upload ng video sa YouTube, tinitingnan po ka agad yan. At kapag nakapag-violate ka, haharangin ng YouTube ang video mo. Ganun lamang po kasimple. Kaya Rappler, huwag niyong inuuto ang mga Pilipino. Kaya walang naniniwala sa inyo eh. Dahil sa mga kalokohan nyo. Paano ko nasabing walang naniniwala sa inyo? Eto po mga sangkay, ipapakita ko naman sa inyo. At uhubaran natin ang totoong pagkatao nitong Rappler. Eto. Sa Pilipinas, Rappler ang pinaka-hindi pinagtitiwalaang pahayagan. Sandali lang, lalakyan po natin para mas makita po ng marami. Ayan o, mga sangkay, di ba? Sa Pilipinas, Rappler ang pinaka-hindi pinagtitiwalaang pahayagan. Ayon po yan sa Digital News Report Brand Trust Scores noong 2021. 2021 ito pero may kasunod yan mga sangkay sa taong mismong ito. Ayan po mga sangkay, makikita po natin na ang Rappler po ang nangunguna na hindi po pinagkakatiwalaan. Bakit? Dahil po sa marami nilang kabulastugan sa ating bansa. Mga sangkay, nagkakaso-kaso na po ng cyber libel ang CEO nila. Marami po silang ginagawang kalokohan, atake sa mga Marcos, atake kay Duterte, atake sa gobyerno. Hindi po katulad sa ginagawa natin. Ang ginagawa lamang po natin, ipinapakita po natin ang mga proyekto ng ating government, samantalang itong Rappler naman, salungat. Dahil instead na makatulong sa nation building, ang ginagawa po nila, naninira po sila sa pamahalaan. Kaya naman mga sangkay, ayaw na po ng mga Pilipino sa Rappler na to. Ito nyo, number 1 na hindi pinagtitiwalaang pahayagan. Actually mga sangkay, na-shutdown na po yan sila. Okay?
talagang dinurog ng SEC dahil nga po sa kanilang mga kabulastugan na nabisto. Eto pa mga sangkay. Papakita ko pa sa inyo ito. Ayan. Eto po, pinakita dito ang mga pinagkakatiwalaang news organizations. Kaya nga lang, sa kasamaang palad, ang Rappler po ay nasa pinakaibaba. O, diba? Malinaw na malinaw mga sangkay na isinusuka na po ng taong bayan ang Rappler at wala na po gaanong naniniwala sa kanila. Siguro kung may naniniwala naman po sa kanila, iilan na lamang po na dilawan na masyado pong mangmang sa katotohanan. Narinig po natin yung sinabi ni Rambo Talabong, isa po sa mga vlogger ng Rappler. Sinasabi po niya na ang kanilang trabaho sa Rappler ay ipakita ang negatibo na ginagawa ng pamahalaan. Kita niyo na mga sangkay, naghahanap lamang po sila ng negatibo para po maging masama ang tingin ng mga Pilipino sa ating gobyerno. Yan po ay ginawa nila kay President Duterte na ginagawa naman po nila ngayon kay Pangulong Marcos. Ito pa ang pinakamasakit na nangyari sa kanila. Nito lang. Ayan mga sangkay, nito lang ito. Rappler, sana makinig kayo dahil goodbye Rappler na po ito. The Securities and Exchange Commission or SEC on Wednesday announced it has affirmed its order revoking the certificates of incorporation of Rappler and Rappler Holdings Corp for supposedly violating the foreign ownership restrictions on mass media companies. Ano yun? Ano yun mga sangkay? Ano yung na-violate nila? Foreign ownership restrictions on mass media companies. Bakit? Nalaman po ng ating gobyerno na ang backup pala nitong Rappler ay foreign. Okay? Mga taga-ibang bansa po, Amerika ang pumupondo. Nabisto po ng ating pamahalaan. Kaya naman ang SEC, syempre, hindi po sila sinanto dito. So, ito pa, masakit po ito. Masakit na balita to para sa Rappler. Ayan, no? Ipinasasara na ng Securities and Exchange Commission o SEC ang online news website na Rappler dahil sa paglabag umano nito sa foreign ownership restrictions sa mass media. Nakita niyo na mga sangkay? Maliban sa sinusuka na po sila ng taong bayan, sinusuka na rin po sila ng gobyerno. Bakit? Dahil po sa malinaw na pagbabalahura nila sa ating saligang batas. 'Di ba? Ganun po ang Rappler. Kaya naman mga sangkay, nanggagalaiti po sila ngayon. 'Di ba nga, galit na galit po sila sa UVIP or United Vloggers and Influencers of the Philippines. Bakit? Kasi ang UVIP, nalaman po nila na nag-a-apply daw po sa SEC. Diba? Ganun po yung kanilang, ewan ko saan po nila nakukuha ito mga sangkay. Ngayon, medyo naaapakan po yung kanilang sarili dahil ang SEC, pinashutdown po sila. Diba? Samantalang yung UVIP ay naku po, posible mabiyayaan ng SEC. So, Rappler, goodbye, Rappler. Yun po ang masasabi namin sa inyo. Hindi pwedeng manatili ang mga kagaya nyo sa Pilipinas na nagbabalita po ng kasinungalingan na kagaya po neto. Itong ginawa nyo, na the now unavailable videos violate YouTube's policies. Ano yun? Pinangunahan niya ang YouTube? Mas marunong ka sa YouTube? Kayo na rin po, may fact checker na rin pala sa YouTube. Diyos mio, Marimar. Fake news agad. Fake news na fake news yung ginawa nyo. Huwag kayong magtataka kung bakit ayaw na sa inyo ng taong bayan. Dahil kayo mismo ang sumira sa imahin nyo. Diba, Rappler, Rambo Talabong, at lahat sa inyo dyan. Ako po, naiinggit ba kayo dahil mag-1 million subscribers na? Diyos mio, Marimar. Sa tingin nyo, mauuto nyo ang 31 million na suportado si BBM at Sara? Naku po, sa mga sangkay, hanggang dito na lamang
Ang masasabi ko lang, ulitin natin, ipapaalala natin po ito. Rappler, tandaan nyo, sinusukan na po kayo ng taong bayan. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Zanzan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.